pagbabawal or pagkontrol sa fake news or maling impormasyon, panahon na ba o hindi na dapat ay ipatigil ng ating pamahalaan sa magitan po ng pagsasagawa ng batas o mga bagong regulasyon o anumang legal na pamamaraan para ho makontrol ito. Sang-ayon po ang aking mga channel, ang inyong lingkod dyan sa ganyang hakbangin. Dahil ako mismo bilang matagal na ho sa broadcast business, bilang mamamahayag, bilang broadcaster, at 4 na taon na dito sa pagbablog bilang political vlogger, sang-ayon po ako kasi ako'y naniniwala na ang fake news ay mapanira sa reputasyon ng tao, ng gobyerno, ng lahat ng sektor. At ang fake news din po ay nagiging bahagi ng banta sa seguridad ng bansa o nagiging national security threat ng ating bansa kapag fake news. Kaya tama lang po na higpitan ito, ipagbawal ito, at ang gumagawa nito ay kasuhan or papanagutin kung meron ng batas o merong batas na mabubuo ang ating Kongreso. Kaya ko ito tinatalakay dahil nagkaroon na nga po ng opisyal na hearing ang TRIDCOM, 3 komite. Committee on Public Order, Committee on Public Information, Committee on Public Information and Technology para ho dyan sa fake news. Tama po yan. Kasi sa grabe po ng global technology, sa tindi po ng social media ngayon, na napakalakas na communication ngayon sa lahat ng sektor, anumang uri, anumang kasarian, anumang relihiyon, anumang antas ng buhay ng isang tao, hindi lang mga Pilipino, sa buong mundo, ito na ho talaga ang ginagamit na communication. Although nandyan pa rin ang radyo, TV, pero ito pong social media ang isa sa malakas. Kaya dapat talaga ho makontrol. Meron ho talaga kasing gumagawa ng fake news. Hindi lang fake news, fake content. Yung ba namang sabihin, halimbawa, sa isang artista naghiwalay, hindi naman totoo. Or patay na, hindi naman totoo. Or kung ano-anong chismis lang, pero para lang pag-usapan, yan ho ay fake news lahat. Fake content, fake news. Maging sa political issue, marami rin hong sablay, marami rin sabit. Nababasa at nakikita ko rin yan. Kaya iwas na iwas po ako dyan. Although yung iba, ang dating sa kanila, fake news, pagka sila'y nasasaktan at tinatamaan sa mga topic. Pero pagpapabor sa kanila ang topic, kahit na mali, pinagmamalaki nila. Pero kahit na mayroong basihan o totoo, pero nasaktan sila, parang pa-pride na lang, sasabihin fake news ka, kalokohan mo yun. Yun ay kailangan panindigan. Pero yun ho talagang gumagawa. Meron ho talaga Hindi ho makakaila. Ayaw ko nang banggitin kung sino. Meron talagang gumagawa ng grupo. Dahil sa kung ano man ang kapalit ng kailang ginagawa. Magkaano man ang kapalit ng kailang ginagawa. Ginagawa nila yon para sa kailang interes, para sirain, lalo na po ang gobyerno. Under President Marcos, maraming sumisira sa kanya mga political vlogger. Alam niya kung saan galing yan. Talaga hong destabilization. Talagang pagpapabagsak. Sila yung nagiging front ng pagpapabagsak, paninira ng personal, panlalait, below the belt sa ating Pangulo at sa lahat ng mga nasa gobyerno. Sila ho yun. Yan, fake news talaga ang marami dyan. Kaya sang-ayon po ako, inuulit ko na kontrolin, ipagbawal at gumawa ng batas na papanagutin sila. Una, na hakbang dyan, mahigpit na ipagbawal ang pagmumura sa harap ng kamera. Kasi sa radyo, television, bawal na bawal po yan. Meron kami regulasyon dyan. Pero sa social media, maraming ganon. Ng mura sa kanilang mga channel. Nakakala mo, 2-3 buhay nila kung magmura at kung magsasalita. Pero hindi naman kayang panindigan. Katulad ngayon, pinatawag na sila para humarap sa public hearing in aid of legislation. Dahil nga sila ay maaaring gumagawa ng fake news, nagmumura at kung ano-ano. Aba, hindi ho dumating. Sa halip, nagpunta ng Korte Suprema at tumingi ng saklolo ron. Ay titingnan natin kung sila kakampiyan ng Supreme Court. Sang-ayon ako doon sa ginawang desisyon ng TRIDCOM, yung komite, na show cause order sa lahat ng 37 na inimbitahan na hindi dumating. Papagpaliwanagin kung bakit hindi sila dumating. Kasi yung in aid of legislation ay tamang proseso sa paggawa ng batas. Binaliwala nila. Yung kanilang mga reason or dahilan na mga sulat ay pang-iinsulto pa. Kawalan sila ng tiwala sa Kongreso.
ay baka guilty sila sa fake news. Baka guilty sila sa pangmumura. Baka guilty sila sa mga maling impormasyon. Kaya kanilang ninuyurakan ang karapatan ng mga elected congressman na magkaroon ng public hearing in aid of legislation. Kaya sila nagtakbuhan ng Supreme Court. Ako naman, personal kong assessment ito at opinion, ayaw kong pangunahan ng korte, mahirap kampihan sila ng korte sa isyong ito. Kasi ang kanilang sinasabi ay parang illegal ang ginagawa ng Congress. Labag sa saligang batas ang ginagawa ng Congress. Yun ang gusto nilang palabasin eh. Dahil daw karapatan sa pamamahayag ay nakititil dahil sila iimbestigahan. Abay, kalokohan yan. Ang malayang pamamahayag, freedom of expression, yan po'y absolute. Hindi ho pwedeng dahil malaya ang pamamahayag, lahat na lang ay gagawin nyo at lahat gusto nyong gawin ay mangyayari. Hindi po. Merong accountability. May pananagutan. Kaya dapat gumawa ng batas na merong basihan, merong limitasyon at ang lalampas dyan, managot sa batas. Kaya tama lang yung move ng Kongreso. In aid of legislation, imbestigahan kung ano ang mapag-usapan na panukalang batas, aproban para madisiplina. Ay yung iba kasi kung muna sa social media, akala mo sila na yung hari, sila na yung totoo, sila yung dapat sundin. Gagawin nila kung dapat gawin kahit na below the belt. Ay hindi ko pwede yun. Threat yan sa national security at nakakasira sa imahe ng Pilipinas, imahe ng mga Pilipino at nakakasira sa murang kaisipan ng ating mga kabataan. Kaya inuulit ko, ako po ay sang-ayon na magkaroon ng panuntunan, na magkaroon ng batas kung kinakailangan para mahigpit na ipagbawal at panagutin ang gumagawa ng mga fake news at pagmumura sa kanilang mga social media platform, mga influencer, mga vloggers na umaabuso na akala nila ay tama ang kailang ginagawa. Hindi pwede yan. Kasi nga po, ang kapakanan ng nakakarami ang mahalaga. Hindi yung kapakanan ng merong interest lang. Hindi kapakanan ng kanilang pinoproteksyonan. Hindi kapakanan ng kanilang pangsariling galawan. Hindi po. Kailangan ng kapakanan ng majority ng Pilipino. Kapakanan ng manakakarami dito at sa abroad. Yan po yung mahalaga. Kaya tulungan natin ang ating pamahalaan na gumawa at makagawa ng mga tamang batas na magkakaroon ng pagdisiplina at limitasyon. Hindi ho limitasyon o disiplina sa malayang pamamahayag. Ipagbawal lang ang bawal. Ipagbawal lang ang hindi dapat. Yung malayang pamamahayag, hindi po yan kayang tanggalin dahil sa ilalim ng saligang batas na kalagay doon. Freedom of expression, freedom of assembly, nandoon yan. Pero hindi po yan absolute. May mga limitasyon ang lahat ng bagay. At may pananagutan. Yung pananagutan yon, hindi lang yung cybercrime, hindi lang cyber libel at ibang regular libel, kailangan may bago pang batas. Lalo na pagmumura at personal ang mga atake. Lalo-lalo na kung fake news talaga. Sang-ayon ba kayo? Sige, paki-like and share nyo itong video ito para makarating sa lahat ng mga Pilipino. Ako kahit political vlogger ng halos 4 na taon na ngayong February 2025, hindi ko po kukontrahin yung layuning makakabuti sa nakakarami na tao at Pilipino.